papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and battle show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Ephraim Pahutagana. Alas 4:15. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! It's been raining in Manila,
Isang maulang hapon at bumabagyong hapon na Pilipinas. Ako po si Deo Makalma. Sa pangalan po ni Miss Thea Petro Cruz, ito naman si Wina Pearl Hasoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules, 5 ng buwan ng Agosto. Bagyong Maymay inaasang maglalandfall sa La Union o Ilocos Sur mamayang gabi. Signal number 2 nakatas ngayon sa ilang lugar tulad ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Abra. Sarangani niyanig ng magnitude 6.4 na lindol, klase sa Surdan Gudarat, Sarangani at Kidapawan City sinuspinde. Petisyon laban sa desisyon ng Kamara na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ibinasura ng Supreme Court, sinabing ito'y moot and academic na. Chismis naman na arestado na si Senator Senator Bato de la Rosa. Diversionary tactics umano ng kampo ni Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. 5 pang opisyal target umano ng honey trap o set-up sa sex scandal o pagpapain ng mga magandang chiching. Iniimbestigahan na ng NBI. Mga senador nagkaisa sa panawagang bawiin ang TRO kontra 85 pesos na wage hike sa mga empleyado sa NCR. Inflation rate nitong July bumagal. Naitala sa 6.2% ayon sa Philippine Statistics Authority. Fuel discount naman sa mga PUV itinaas na sa 12 pesos kada litro mula sa dating 10 pesos. Simula po yan sa August 15. Armed Forces of the Philippines dumistansya sa expose na may grupo ng mga pulis at militar na planong patumbahin, patayin ang ilang korap na kongresista. Samantala, DOH Secretary Brix Pujalte nagpasaklolo sa mga dating health secretary, bumuo ng Council of Elders. Salbahe kayo mga advisors ng mga funders, hindi naman, mga seniors. At sa kalagayan ng panahon, kaugnay ng kalagayan ng bagyong Maymay. Naku po, lalo pang lumakas ang bagyong Maymay habang ito ay nasa karagatan ng kanluran ng Ilocos Sur. At ayon sa Pag-asa, inaasang maglalandfall o tatama ang bagyo sa kalupaan diyan sa La Union o Ilocos Sur mamayang gabi. Huling namataan ng bagyong Maymay sa layong 160 km sa kanluran, timog kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin ay 75 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbugso o gustiness na 90 kph. Habang mabagal na kubikilos pahilagang silangan. Dahil sa bagyong Maymay, nakatas ngayon ang cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Sur, northern at central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Abra, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet. Nakatas naman ang signal number 1 dyan sa Ilocos Norte, na labing bahagi ng La Union at Pangasinan. Signal number 1 din sa Apayao, ilang pang lugar sa Abra, Kalinga at Mountain Province. Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet at signal number 1 din sa lalawigan ng Cagayan. Samantala nakatas din ang signal number 1 sa Ifugao, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija at ganoon din sa ilang pang bahagi ng Kanluran o northern at central portion ng Aurora. Samantala dito sa Metro Manila, wala pong public storm na signal, pero tayo po ay makaranas ng mga malalakas na pag-ulan. Samantala, nagsuspende ng mga klase
ang mga lalawigan ng Sultan Kudarat at Sarangani, pati na ang Kidapawan City kasunod ng magnitude 6.4 na lindol na tumama sa baybayin ng Sarangani sa Davao Occidental kaninang tanghali. Mula alauna ng hapon, kinansila ang klase sa lahat ng antas sa public at private school sa Sultan Kudarat batay sa anunsyo ni Governor Datu Pax Ali Mangudadatu upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Sinuspende rin ng Sarangani Provincial Government ang klase sa lahat ng level, pati na ang trabaho sa Capitol maliban sa mga tanggapang nagbibigay ng essential services. Habang sa Kidapawan City naman, tuloy ang trabaho sa City Hall pero kinansila ni Mayor Jose Paulo Evangelista ang lahat ng klase sa hapon bilang paghahanda sa banta ng aftershocks. Ibinasura naman ng Supreme Court ang mga petisyon na kumukontra sa hakbang ng Kamara de Representantes sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon sa Supreme Court, moot and academic na ang usapin dahil ang mga articles of impeachment ay inapurbahan na ng Kamara at Senado at ngayon ay isinasagawa na ang impeachment trial ng Vice Presidente sa Impeachment Court. Dahil sa naturang sitwasyon, sinabi ng Supreme Court na wala ng rason upang resolbahin pa ang magkakahiwalay na mga petisyon ni na Vice President Sara at isang attorney Israelito Torion. Batay sa ruling ng Supreme Court na sapul ng maitransmit sa Senado ang articles of impeachment. Ito ay hodya na ito ng pagtatapos ng pagkontra sa impeachment laban kay VP Sara. Maaari lamang i-refer ng Commission on Audit sa Office of the Ombudsman ang Office of the Vice President kapag hindi nito sinunod ang lumalabas na final order ng tanggapan. Ginawa ni dating COA State Auditor Roderick Wamil ang paglilinaw sa impeachment trial matapos itanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit hindi pa sinampahan ng COA ng kaso sa Ombudsman. Si VP Sara kaugnay ng nauna na niyang tinukoy na kaduda-dudang disbursement ng OVP. Paliwanag ni Wamil, hindi agad nila sinampahan ng kaso sa Ombudsman ng OVP kahit may mga natukoy ng questionabling gastos dahil dumadaan umano ito sa mga alituntunin at tamang proseso. Aniya magkakaroon lamang ng referral sa Ombudsman sakaling maglabas na ng pinal na utos ang COA at mabigo ang OVP na sumunod dito. Pakinggan po natin si Senator Judge Erwin Tulfo. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa Ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Ito mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about the status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Samantala, hindi nagsumite ng OR. Official receipt ang Office of the Vice President sa kanilang liquidation report para sa 125 million pesos na confidential funds noong taong 2022. Ayon kay dating COA Auditor Roderick Wamil, mula September 2014 hanggang February 2024, ang isinumiti lamang ng Office of the Vice President at ang Department of Education ay 845 acknowledgement receipts sa kanilang liquidation report. Sabi ni Wamil, hindi niya masabi kung ito ay ang standard practice dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na pawang acknowledgement receipt lamang ang isinumite na isang ahensya at hindi official receipt. Nartong muli si Auditor Wamil ng COA.
Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At Wala namang nakikitang conflict of interest si Presiding Officer Cheese Escudero kay Attorney Michael Poa bilang Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ginawa ni Escudero ang klarifikasyon sa ika-13 araw ng paglilitis matapos maghain ng point of order si Senator Judge Raffy Tulfo kaugnay ng papel ni Poa sa mga proceeding. Pinuna ni Tulfo ang dating posisyon ni Poa bilang DepEd Undersecretary at spokesperson na dumalo umano sa isang pulong kasama ang Commission on Audit noong taong 2023 tungkol sa confidential funds ng kagawaran. Batay sa testimonya ni former State Auditor Roderick Wamil, dumali si Poa sa nasabing pagtitipon kasama si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at dating head ng COA ICFAO na si Nilda Plaras. Giit ni Escudero, si VP Sara ang inililitis at hindi si Poa kaya walang anumang paglabag sa mga alituntunin ng korte. Pakinggan po natin si Presiding Officer Cheese Escudero. The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case, and in fact is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case. Tinawag ng House Prosecution Panel na isang diversionary tactic ang pagbanggit ng defense team sa nakuang confidential fund ni dating Vice President Jojo Binay. Matatanda ang naungkat ng depensa sa impeachment trial kahapon. Ang Special Allotment Release Order o SARO noong 2014 ni Binay upang pabulaanan ang testimonya ni COA Auditor Wamil na si VP Sara Duterte lamang ang tanging nabigyan ng confidential funds. Pero sabi ni prosecution spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi agang pagtanggap ng pondo ang pangunahing issue rito. Sinabi ni Tolosa na ang mahalagang tanong ay kung naipaliwanag ba at na-account ba ng tama ni VP Sara ang nakonyang confidential funds batay sa mga alituntunin ng pamahalaan. Samantala, tinawag ng Malacanang na diversionary tactics ang pagpapakalat ng impormasyon na naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Tahasang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pakana ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang hakbang upang ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial. Kabilang umano sa mga nasa likod ng misinformation drive ay sina dating Secretary Harry Roque at Attorney Jimmy Bondoc. Ayon kay Castro, timing ang pagsulpot ng istorya kay Senator Bato sa pagkakataon na lalong lumilinaw sa impeachment trial ang mga nangyaring milagro umano sa pagitan ng confidential funds ng OVP at DepEd sa panahon ni VP Sara. Binigyang diin ni Palace Press Secretary o Undersecretary na halatang may motibo at sinadya ang pagkalat ng impormasyon na tungkol sa di umano'y pagkakaaresto ni De La Rosa. Ang naturang senador ay nagtatago matapos lumabas ang warrant of arrest ng International Criminal Court dahil sa kanyang naging papel sa madugong war on drugs noong nakalipas na administrasyon. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Report na nahuli na ata nakatakda ng dalhin sa The Hague, the Netherlands, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Fake news ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. 5 pang opisyal kabilang na ang ilang cabinet members. Target umano ng honey trap o set-up sa sex scandal o pagreregalo ng mga chiching sa ilang opisyal. At ito'y iniimbestigahan na ng NBI. Grabe ha?
Parang sa pelikula lang yan, Miss Wina. Ha? At ang mga senador nagkaisa naman sa panawagang bawiin ang TRO kontra sa 85 wage increase sa mga empleyado o manggagawa dito sa Metro Manila. At militar, dumistansya naman sa expose na may grupo ng mga pulis at sundalo na planong patumbahin ang ilang kongresistang mga korap. At Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagtalaga ng mga bagong maestrado ng Sandigan Bayan at Court of Appeals. Abay, sino ang mga ito? Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Hermana Rosie Sarangaya, Doktora Isa Suntay, Doktora Beng Lee. Abay, Kuyang Larry Francisco. Aloha. Alas 4:32. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Falcon. Amoy nakaka-joyful! Sobrang hirap nga po mag-champion dito and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya nandito ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na palaki na siya ng palaki ganun. So, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between like PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Ayan ang kabuhanan din pala tuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Break time! Standby sa ating mga reports. Standby Let Narcis. Standby Raymond at Paas. Standby man ang Milky Rigunan. Abay, ang dami na apektado ng Bagyo Miswina. Ha? Abay, sabi ng NDRRMC, abay, 42,000 na ang mga apektado. Wow! Standby sa ating mga reports at standby din sa ating Kring Panalo Promo. Wow! Yung illegal operasyon na isang tunawan ng bakal sa Pampanga, abay paiimbestigahan daw sa NBI. Now, nakatakot naman yan. Oras, Miss Wina. 4:41 ng hapon. RH
number 1. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan at pakiram. Break time! Oras sa Miss Wina. 4:43 ng hapon. Aba, ang bilis ng oras bago natin hatawin ang mga report. Abay, alamin mo natin kung sino ang maswerteng nanalo dito sa ating Kring Kring Panalo Promo. Take it away. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Ba, narito na ang sino kaya ang maswerteng natawagan ni Kring Kring. Wag kang mag-alala Kuyang Stanley Tan. Ayan, malay mo ha. Balang araw ikaw ang matatawagan ni Kring Kring. At ang winner natin ngayon na Miss Wina ay taga saan? Mula Lakay sa Imos, Cavite. Sino siya? Magandang hapon, Kuyang Junjun De Leon. Si Kuya Junjun. Sa kayang Junjun. Ayan. Kuya Junjun, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Ayan. Kumusta si Junjun, Kuya? Ayan. Yung anak niya, Lakay. Ayan. Natakot tuloy, ha? Ayan. Anyway, Kuya Junjun, simple lang aking tanong. Ayan. Umuulan ba dyan sa Cavite? Yes po, malakas sa ulan dito. Malakas sa ulan. Dahil umuulan dyan, palagay ko alam mo na ang sagot dito sa aking tanong. Ano ang pangalan ng bagyong andito sa bansa na sumasalanta sa Northern at Central Luzon at nakakaapekto rin din sa Metro Manila maging dyan sa Cavite? Bagyong... Naku, di niya alam. Bagyong Boying. Sa bagay, di pa yan ang tanong ko eh. Ayan. Warm up pa lang yun, Lakay. Warm up lang yan. Ginugulat lang kita. Ikaw naman nasyak ka na Nagulat kaagad. talaga, Lakay. Ang tanong ko talaga ano ang number 1 na himpilan ng radyo sa buong Pilipinas? DZRH po. Ang galing-galing mo talaga, Kuya. Ha? Pero para sa kaalaman mo, ang bagyo po ay Maymay. Ayan. Maraming salamat, Kuya Junjun de los Reyes, de Leos. Ayan. Junjun de Leos ng Imos, Cavite.
At bago natin hatawin ang mga report, ayan, abay batiin ko rin aking classmate na nakikinig at natutuwa ngayon. Dahil yung kanyang kaibigan ay na batang-bata, ha? Kasing halos kasing edad ko lang, Miss Wina, 40 plus. Ayan. Wow, talaga lakay. Akala ko nasa 30 lang kayo eh. 40 plus. Ayan. 40 plus kami ni classmate Boy Pecson. Ayan. Abay, naging isa sa mga appointees Miss Let, ha? Bilang Maestrado Justice ng Sandigan Bayan. Galing-galing. Kababayan pala Kailian. Ilocano na ito eh. Kaya naman pala. Abay, miyembro ng Commission on Appointments at dating Deputy Ombudsman, Attorney Ronald Chua. Mamaya i-report ni ni Miss Letta. Pero happy birthday muna kay Mayor Supremo Jerry Calderon ng Angono, Rizal, kay Kuyang Attorney Colonel June Corpus ng Hiram Lads, at ganoon din kay JT Peña at father and son, Vice Mayor Kid Peña ng Makati. Bay, magkasunod pala sila, ha? At siyempre our very own Yuel Reyes. Happy birthday, Yuel. At ganoon din si Wendy Villacorta ng DZRH Drama. At ang tigasin, ayan, Senator Dick Gordon, happy birthday. At bating ko na niya aking mga classmates, ayan, na kalans ko kanina, ayan, sina Nonoy Saturnino Barquez, ang aming milyonaryong classmate na galing LA, ayan. Wow, wala bang pasalubong lakay? Aurelio Leo Tungpalan, ayan. Anong pasalubong lakay? Wala nga eh. Naiwan daw sa Anaheim eh, ayan. At siyempre ang advance happy birthday kay Eva Gamatero. At siyempre iba pang classmate namin, Lito Valenzuela at Ofel Lucero Valenzuela. At sino nga bang iba? Babatiin ko na mamaya. Hatawin na natin ang mga report sa Pangulong Marcos. Nagtalaga ng mga bagong maestrado ng Sandigan Bayan at maging sa Court of Appeals. Ilan ay na-point sa Sandigan at ilan sa Court of Appeals, Miss Let? RS14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay Miss Wina, may mga bagong appointments si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Korte, partikular sa Sandigan Bayan at Court of Appeals. Itinalaga ng Pangulo si Deputy Secretary Ronald Chua ng Commission on Appointments bilang bagong Associate Justice ng Anti-Graft Court. Nanumpa na si Chua kay Chief Justice Alexander Jasmundo ngayong araw. Siya ang papalit sa iniwang pwesto ni Associate Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta na na-appoint bilang Court Administrator. Naging Deputy Ombudsman si Chua mula August 2023 hanggang July 2025. Hinirang naman ng Pangulo si Department of Justice Assistant Secretary Randolph Pascasio bilang bagong mahistrado ng CA. Sa ngayon ay may 3 pang bakanteng posisyon sa Court of Appeals. Ito si Let Narciso. Sino sa Court of Appeals ulit, Miss Let? Si DOJ Assistant Secretary Randolph Pascasio. Randolph Pascasio. Ayan. So, isa-isa lang. Isa sa Court of Appeals, isa sa Sandigan Bayan. Oo, lakay. Pero sa Court of Appeals pala, ay 4 ang bakante dyan. So, may appoint ngayon isa, may 3 pala lakay. Ayan. At sino man ang matunog sa Malacanang nasusunod na maging Chief Justice dahil pa-retire na ang Chief Justice Alex Jasmundo? Wala pang sa ngayon. Wala pa. Hintayin natin ang short list na isusumite ng JBC. Ayan, abangan natin ano ang ginagawa ng Presidente ngayon. Malakas ang ulan, may bagyong Maymay, Miss Let? Oo, lakay. Mayroong meeting sa Presidente sa Private Sector Advisory Council. At kanina nga, ayan, naglabas ng memo ang Malacanang na uwian na yung mga empleyado ng gobyerno ngayong hapon. Pinapauwi na kayo? Ayan. Actually, alas 3 ng hapon lakay ay sinuspende na yung pasok sa eskwela sa lahat ng antas at yung sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila, sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. So Metro Manila, ayan, suspended ang lahat ng classes o levels at maging sa pasok sa mga opisina.
Yes, Lakay. ba't andito pa kami? Oo nga, no, Lakay. Lakay, Dapat pala kami uwi na. sa ano yan, Lakay? Ipinauubaya sa kanilang pamunuan para sa pribadong kumpanya. Miss Let, pang ngayong araw lang yung suspension, pero bukas wala pa. Wala pa. Ayan. Hintayin natin si Secretary Boying ng Boying John Vic. Yan ang mabilis mag-suspend ng classes ng gobernador ng Cavite yan Umambon lang, suspended na ang classes. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Wina. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang, mula kay Raymond Dadpaas, Miss Wina. Sa Senado naman, mga ahensya ng gobyerno na may Confidential and Intelligence Fund dapat lang magsumite ng mga dokumento kung paano ginamit ang pondo. Ayon yan kay Senator Miguel Zubiri, ang detalye sa report ni RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Wina, Mayor, alam na mahensya ng gobyerno na obligado silang magsumiti ng karampatang dokumento at ebidensya kung paano nila ginastos ang kanilang Confidential and Intelligence Fund. Ito ang binigyang din ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa Day 13 ng impeachment trial. Paliwanag ni Zubiri, noong siya ang Senate President ay pinakikita niya sa mga senador, mayorya man o minorya, ang report ng mga government agencies kung paano nila ginagamit ang kanilang CIF. Nakita nila kung gaano kadami ang mga dokumento na isinusuniti bilang patunay na nagamit sa tamang nasabing pondo. Tinanong ni Zubiri si Attorney Roderick Wamil ng Commissioner Audit kung may mga isinumiti din na mga dokumento ang Office of the Vice President. Sabi ni Wamil, walang mga isinumiting sapat na dokumento kung paano ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang kanilang Confidential and Intelligence Fund. Narito ang bahagi ng pagdinig sa impeachment trial. Agencies. May mga ahensya na makakapal ang mga sinabmit sa Senado para makita kung gaano nila o paano nila ginamit yung pera. Dito ba po sa Office of the Vice President, ganun din ba po kadetalyado ang report na binigay po sa COA o nakita ng COA sa paggamit ng mga pondo nila? Hindi po, Your Honor. Hindi po? Opo. Okay, and the reason why, and this as a statement, the reason why we need to really curtail the use of intelligence and confidential funds on the possibility of abuse, and not only on the Office of the Vice President. This also goes to all agencies of government. Kaya ang bahagi ng pagtatanong ni Senador Juan Miguel Zubiri. Alas 5 ngayong hapon, Mayor, ay uuwi na yung mga empleyado ng Senado base na rin sa naging kahilingan o deklarasyon ng liderato ng Senado dahil nga dito sa masamang panahon. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. At ayon kay Vice Mayor Ferdinand Ignacio ng Paway, Ilocos Norte, kahit signal number 1 sa amin sa Ilocos Norte, tuloy daw ang birthday celebration ni Miss Mita Valdez. Ayan. Happy birthday, Mita Valdez, mula kay Vice Mayor Ferdy Ignacio. Samantala, company VP Sara mag-move on na matapos ibasura ng Supreme Court ang petisyon laban sa impeachment. Aris number 12, Milky Rigonan, please come in. Manang Milky. Lakay at Wina, ganap ng ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecutor Terry Ridon, dahil dito move on na. Tapos ang issue ng mini trial at fishing expedition na anya ay paulit-ulit na propaganda ng kampo ng Vice Presidente. Sabi ni Ridon, nasa Senate Impeachment Court na ang laban para sa katotohanan at pananagutan, kaugnay naman ng ongoing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Narito si House Prosecutor Terry Ridon. Tingin ko tama ho yun. Panahon na po para mag-move on ng depensa sa usapin po ng mini-trial, sa usapin po ng fishing expedition. Winakasan na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Ibig sabihin, ang talagang lunsaran na po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo. Naniniwala rin si Ridon sa pagtatapos ng paglilitis ay lalabas ang katotohanan at ang pananagutan. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DCRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Babalikan natin ilang pang mga reports. Pati si Ombudsman Boying, at si Utulo John Vic, target ng sex trap. Alaga. Right, mga lover of Maxi Babes ba ang mga to? Abiba Max pala. Patawa ka ng tawa, Miss Wina, para may alam ka, ha? Ayan. Wala akong alam lakay. Wala kang alam dyan. Ayan. Pinapakinggan lang kita. Napaka-interesting kasi ng mga sinasabi mo, lakay. Matindi yung NBI director, ha? Ala Edgar Hoover ng FBI. Stand by sa ating mga reports. Stand by Edniel Parosa. Stand by Tina Nolasco. Oras, magandang hapon, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Ismaygay. Ingat-ingat po, malakas ang ulan. Oras, Miss Wina. 4:57 ng hapon. RH number. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. That is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH special coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Oras sa Miss Wina. Eksakto, alas 5 ng hapon. Nagsimula tayo, Ano oras? 4:16 na yata. So, hanggang 4:16 din tayo. 5:16 lakay. 5:16, Samantala, iniimbestigahan ng NBI ang report na target din sa sex trap o sex scandal scheme ang 5 opisyal kasama ang kontrobersyal na si Ombudsman Boying Remulla. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay iniimbestigahan pa nila ang honey trap plot na iniugnay naman kay Congressman Leandro Lebisne at dating Congressman Jing Paras. Sa ngayon, bagamat wala pa matibay na ebidensya ang NBI, sinabi ni Director Melvin Matibag na pinagbabatayan lamang nila ang mga pahayag ng talent manager na si Lito de Guzman na isa manong bugalo. Anong bugalo, Miss Wina? Ayan, ano English ng bugalo? Search natin yan nila kay.
Pimp. Yung pala yun. Pero talent manager, para maganda ang dating. Ayon kay Director Matibag, ang talent manager na si Lito de Guzman, ang nagsasabing si dating Congressman Jing Paras, ang nagplano umano ng ganitong character assassination o sex trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto na ginagamit ang mga maganda, bata at mga sexing chiching at kasama ang ilang Viva Max babes. Wow! Dahil dito ay maaaring marap si Paras sa perjury at iba pang asunto habang pinag-aaralan ang anggulo ng kasong human trafficking. At eto na. Ano kay reaction ng mga ito, ha? Ba't mahilig ba ang mga ito sa chika babes? Ayan. Ayon kay Director Matibag, bukod sa planong iset up si Executive Secretary Ralph Recto, batay sa pahayag o report o testimonya nitong si talent manager Lito de Guzman, abay kasama rin sa target ng tinatawag na Bugaw Scheme Ombudsman Boying Remulla, si Utol DILG Secretary John Vic Remulla, abay Cabinet Secretary Benhar Abalos, naku, ayaw na mayora ng ganyan, Public Works Secretary Vince Dizon at DICT Secretary Henry Aguda. Pakinggan natin ang paliwanag ni Direktor Matibag ng NBI. Sa ngayon, speculations lahat yan kasi there's no proof to say that. Ang maliwanag lang na pruweba rito ngayon is base doon sa statement ng dalawa ay nagkakausap nila si dating Congressman Jing Paras. At sila nga yung nagplano nitong tinatawag na character assassination. But doon sa sinasabi na yun, sa tanong na yun, syempre that is a matter of concern also ng Bureau. So titingnan din natin yan. Kasama sa itatanong natin at investigahan. At ang sabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, fake news. Fake news, Miss Wina. Ang report na nahuli at dadalhin na sa The Hague, si Senator Bato de la Rosa. Akala mo yung sex trap, ha? Ayon kay Remulla, wala manong dahilan ang otoridad upang maglihim kung naaresto na ang senador. Pakinggan natin si DILG Secretary John Vic Remulla. We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay. There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Wala bang statement sa sa honey trap? Samantala, mananatiling kalmado ang Armed Forces of the Philippines. Ito ang sagot ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla matapos ang ulat na may ilang militar at pulis umano ang nagpaplanong magsagawa ng vigilante killing sa mga korap na mambabatas. Ito ay batay sa impormasyon ng kolumnistang Simon Tulfo na may grupo umano ng mga unipormado ang nagbabalak na magtumba ng mga kongresista upang maging aral sa iba. Aniya, balik na naman umano ang dating gawing pangungotong sa mga kontraktor ng DPWH. Pero nanindigan naman ang AFP na kailangan pang i-validate ang naturang ulat at binagyang diin ni Padilla na professional at nakatuon lamang sa kanilang tungkulin ang kaswandaluhan. Pakinggan po natin si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Before we believe, we should verify. So ganun po sa Armed Forces of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi, facts first before conclusions. Kaya po sa ating mga kababayan, no, hinihikayat po natin ang publiko na maging responsable po tayo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at umasa po tayo sa mga official at credible sources. Raindrops are falling on gagayain ng mga Alex sa Bungkayo Brigade. Oras sa Dr. Kuyang Fidel Caballero, ganap na alas 5:05. Samantala sa ating mga reports, halos 42,000 katao apektado ng bagyong Maymay. Alamin natin ang latest mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel.
Mawalang hapon, Lakay at Wina, umabot na nga sa higit 40,000 katao ang naapektuhan ng bagyong Maymay. Kasama na ang epekto ng dating bagyong Luis at hanging habagat. Sa pinakauling datos mula dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo mga naapektuhan sa 12,432 pamilya, katumbas ng 41,979 na individual. Sinasabing bilang 5,818 ang mga nasa evacuation center pa rin hanggang sa mga oras na ito. Galing mga sinalanta sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Gitnang Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula at Cordillera Administrative Region. Hindi naman bababa sa 18 area ang binahang lugar sa Regions 1, Region 9 at Bangsamoro Region. May natukoy naman na halos 400 barangay ang otoridad na delikado sa landslide sa Region 2, maging sa Cordillera at Mimaropa. Mamayang gabi o bukas ng madaling araw, inaasahang mag-landfall ang Tropical Storm Maymay sa Ilocos Sur o La Union. Pero ngayong hapon, specifically ngayong alas 5 ng hapon, ay suspendido na ang number coding scheme sa Metro Manila. Anunsya ng MMDA. Ulitin natin para sa mga motoristang pauwi na kanilang mga tahanan ngayong maulang Miyerkules ng hapon. Suspended ang number coding scheme sa NCR mula ngayong alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ibig sabihin ay maaring magamit sa mga motorista itong mga main thoroughfare, lalo na yung mga may plaka na tatapos sa 5 hanggang 6. Edniel, sa lugar mo, malakas ba ulan? Nasaan ka ba ngayon? Nandito tayo, Lakay, ngayon sa tapat ng Camp Crame sa Quezon City. Kahihinto lamang, Lakay, ng malakas na ulan, pero kanina binaybay natin yung EDSA northbound naman yung ating direksyon at malakas yung ulan kanina. In fact, may mga flooded areas pang na monitor itong Metro Base sa may paanan ng Ortigas flyover. Yung same area, Lakay, na inireport ko sa isa damdaming bayan kaninang medyo tumaas ang tubig, ay gutter deep pa rin yung baha ngayong hapon. Kasama dyan itong paanan ng Ortigas flyover sa EDSA. At sa looban, yung F. Ortigas Kanto ng Boni Avenue, sakop ng Mandaluyong, medyo nagtaas ang tubig, lalo na ngayong hapon. Pero ang sabi ng MMDA, passable pa lahat sa mga motorista, Lakay. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Wina. Maraming salamat, Edniel Parosa. Mamaya alamin din natin ang kalagayan ng panahon sa location ni Val Gonzalez at Tina Nolas. Kung umuulan din ba ng basa doon? Anong report ni Tina? Report mula kay Tina Nolasco, Lakay, DOH Secretary Pujalte, formal lang bumuo ng Council of Elders. Gamblers? Council, Lakay. Council of Elders. Akala ko gamblers. Wag naman ganun, Lakay. Elders nga raw. Okay. Alamin natin ang detalye sa report ni RH9, Tina Nolasco. Tina? Wina, Lakay, humingi nga ng tulong itong si DOH Secretary Briggs Pujalte sa mga dating kalihim ng kagawaran ng kalusugan sa pamamagitan ng pagbuo niya ng Council of Elders sa pagresolba ng mga matagal ng problema ng ahensya. Sa isinagawang press briefing sa DOH Office of the Secretary sa Maynila ngayong araw, iniharap ni Pujalte sa media ang mga ito na binubuo ni Iloilo 1st District Representative Dr. Janet Garin, Dr. Manuel Dairit, Dr. Chita Roydica, Dr. Esperanza Cabral at Dr. Jimmy Galvestan. Ang kay Pujalte, kailangan niya ang wisdom o karunungan ng mga dating kalihim ng Department of Health para bigyan siya ng gabay sa mga susunod na buwan. Pabiro pang sinabi ng kalihim, sadya siyang nandamay ng mga dating health secretary para hindi lamang siya ang masisisi kapag hindi naging maganda ang solusyon. Pakinggan natin si Secretary Pujalte. Kami, kung ano lang yung nakikita namin, pipilitan namin mabigyan ng simpleng solusyon. Ganun din ang pananaw ko sa health, kaya ang una kong ginawa, nagdamay muna ako ng mga dating health secretaries para hindi lang ako ang masisisi pag hindi naging maganda ang solusyon. Biro lang po yun. Kailangan ko ang kanilang wisdom, no? Ang kanilang karunungan para ako ay bigyang guidance sa mga susunod na mga buwan. No? Secretary Pujalte. Delikado, sinama si Congresswoman, dating Secretary Garin. Baka maungkat Janet Garin, Lakay. Janet Garin, baka maungkat ang Dengvaxia dyan.
Tay-tay. Oo nga. Baka magpabakuna, mag-ano ulit, ano, yung bakuna. Baka may mga mamatay ng mga bata, ha? Ayan. Ayan. Sige. Bago pa naman, let's give him a chance. Ayan. Tignan natin kung sino ang madalas manalo, banker o player. Ayan. Wala pang isang buwan lakay, di ba? wala pa. Sige. Ayan. Kung malakas ba ang slot machine dyan, ayan. Ba't naman slot machine lakay? Ayan, sana wish lang natin, isa lang naman ang hiling natin kay Secretary Pujalte. Puntahan, pasyalan, inspeksyonin ang mga Mona Lisa hospitals dito na sa Metro Manila, ha? Ayan, saka na sa mga probinsya. Ayan, isama na rin para mapabilib naman tayo sa kanya. Ayan. Oo, pero lakay, sa isinagawa niyang press briefing, sinabi ni Secretary Pujalte na uunahin niya daw ang Mindanao, sumunod ang Visayas, mag-iikot siya, at ang Luzon para alamin ang mga kalagayan ng mga ospital sa Pilipinas. Sinabi niya talaga yan. Gusto ko marinig yan. Gusto ko yan. Ayan. Oo, ang sabi niya nga, mag-travel daw siya local. Wow. Mula Mindanao, Visayas ang susunod at dito sa Luzon para alamin ang kalagayan ng mga ospital at matugunan ang mga pangangailangan nito. Ayan ang priority niya dapat. Ayan, mga government hospitals na pila-pila may mga pasyente nakahiga sa pasilyo. Ayan. At saka na pumunta ng Soler Okada at Resorts World. Ayan. Tawa ka dyan, lakay. Okay nga, Rod. Maraming salamat din. Kumusta ang panahon dyan? Malakas ba ulan sa Manila? Pabugso-bugso ang mahinang ulan dito sa Maynila at gutter deep lamang yung baha at mabilis din ang mga humuhupa. Pero sa ngayon, sa kasulukuyan, ay ambon ang naranasan dito sa Kalakhang, Maynila. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Tina. Balik sa inyo, Lakay at Wina. Report pa ni Val Gonzales, Miss Wina. Illegal na operasyon ng isa pang tunawan ng bakal sa Magalang, Pampanga, paiimbestigahan sa PAOK at NBI. Detalye sa report nga, Rich 5, Val Gonzales. Val? Miss Wina, dahil sa manoy nakakaalarmang panganib na posibleng itulot sa kaligtasan at kalusugan ng mga residente at manggagawa, kaya paiimbestigahan ang patuloy na iligal na operasyon ng isang tunawan ng bakal sa bayan ng Magalang sa Pampanga. Sa pulong balitan sa Quezon City, nananawagan si Magalang Vice Mayor Eller Villanueva Pecson sa National Bureau of Investigation at sa Presidential Anti-Organized Crime Commission na agad imbestigahan ang nadiskubring isa pang hinihinalang iligal na tunawan ng bakal sa Barangay San Ildefonso. Ito na ang pangalawang illegal na nag-ooperate na pabrika sa lugar matapos talakayin ang Swansea Steel Incorporated sa Barangay Nabaling. Ayon kay Pecson, nakatanggap ang kanyang tanggapan ng mga reklamo, larawan, video, iba pang mga dokumento na nagpapakita ng umano'y operasyon ng pagawaan. Sa cellphone video, makikitang nagpapala ang ilang trabahador ng walang safety gears at PPE at dalawa pa ang nagsasayaw sa ibabaw ng forklift sa gitna ng pagtatrabaho. May mga litrato rin na mga binaklas na baterya ng sasakyan na hinihinalang tinutunaw sa loob mismo ng pasilidad. Aniya, malinaw na paglabag ito sa labor law, kaligtasan at pangangalaga sa kaligtasan at nakababahala aniyang posibleng pagproseso ng radioactive materials gaya ng natuklasan sa Swansea Steel. Sa record ng lokal na pamahalaan, ilang manggagawa ng Swansea Steel ang isinugod sa ospital sa Pampanga matapos makaranas ng panlalabo ng mga mata at pagkabingi dulot ng hindi makataong kondisyon sa loob ng tunawan ng bakal. Dito sa Quezon City, Mayor, dito sa bahagi ng EDSA Kamuning, maging dito sa may Cubao, Quezon Avenue at ilan pang lugar dito sa central part ng Quezon City ay patuloy na nakararanas ng manakanakang mga pag-ulan. Ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Kaya ingat-ingat po tayo mahabigyan sa mga pag-ulan. At binabati natin sina Tony Pacupa, Mirna Tubi, ayan, Rhea Tubi, Alona de los Reyes at Rose Ulaya. At ayon sa ating business correspondent, nagsara ang paritan sa dollar, Miss Wina. How much, Lakay? 60 pesos and 75 centavos per dollar ayon kay Mr. Michael is my guy. Like the way
At yan na po mabigyan ng kabahan natin palatuntunang break time. Ingat-ingat po dahil pabugso-bugso ang pag-ulan at meron po tayong bagyong Maymay. At signal number 2 na dyan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. At Central Luzon signal number 1. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Petro Carpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. Mabalansyadong balita susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! This time check is Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansa pa. Goodbye, pahinga. Mommy?